If you love me, obey my command. Essential means matapat, taos-puso na naglilingkod sa Diyos. Yung walang pagkukunwari, walang panloloko, walang kasinungalingan, no? Walang panlilinglang. Ibig sabihin, purely, with all of our hearts, ginawa natin ang mga bagay para lamang sa Panginoon na walang biro, walang panlilinglang, na walang kasinungalingan. With all of our hearts. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at magiging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So ibig sabihin, ang ating pagkamuhi ng ating mga asawa at mga anak, hindi yung totally kamuhian mo siya, kundi ang nais lang ng Panginoon na may priority tayo para sa Kanya. Di ba? Dahil sabi niya sa Tagalog, hindi maaring magiging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang mga magulang, asawa, mga anak, kapatid, at sa ating sarili, ng higit kaysa akin. So, mayroon na tayong pagkakaunawa, mayroon na tayong naintindihan dyan. So nawawala na yung ating conflict na bakit sinasabi ng Panginoong Hesus yun. So yung pala, kailangan may priority tayo. So bakit hate ang ginamit nating Panginoong Hesus? Bakit kamuhian? Because in the Bible, John chapter 14, verse 15, sabi ni Jesus, if you love me, obey my command. Angel, maglaba ka bukas ng hapon kasi tambak na yung ating labahan. Sabi ni Angel, Ma, hindi po pwede, Ma. Dahil may practice kami sa church. May Bible study kami, Ma. Di ba? So, yan ang sinusunod ni Angel. Hindi niya muna sinusunod yung utos ng kanyang nanay dahil inunan niya ang Bible study. Ngayon, kung hindi ito naintindihan ni Sister Jen, maaring magagalit si Sister Jen. May maramdaman si Sister Jen. Pero ang ginawa ni Angel, nagpapatuloy pa rin siya. Ginawa pa rin priority sa buhay niya. Taos sa puso na umattend sa Bible study, practice. Dahil yan ang nasa puso niya. Dahil sincere siya sa kanyang priority. Sa kanya babalikan ang utos ng nanay niya. So makikita natin, ang mga magulang, ang utos ng mga magulang ay secondary lang. Kung merong pagkakataon na sundin natin ang Panginoon, unahin natin ang Panginoon. Madali ba yun, mga kapatid? Mahirap. May kahirapan. So that's it. That's it yung ang sabi natin Panginoong Hesus, unahin niyo ako. Mahalin niyo ang mga magulang niyo, pero mahalin niyo ako na higit kung anong mayroon kayo sa buhay ninyo. Di ba? Kaya nga, hating family is a means of prioritizing Christ above all.